For today's video ay mag-aabono kami ng mais sa Gabo. Gabi na nang bumiyahe na kami papuntang Malungon. Dumaan muna kami dito sa may tindahan para bumili ng kape at tinapay. Dito sa Alngihan kami tutuloy at matutulog. Saktong pagdating namin ay nanonood pa sila ng TV. Bawat umaga dito ay napakalamig at napakapayapa talaga ng lugar. Sabi nga nila, mabubusog ka raw sa kape kapag pumunta ka dito sa lugar na ito. Wow. Punta na naman tayo doon sa Gabo, mga ka-vibes. Nagsimula na nga kaming maglakad patungo sa Gabo. Kami ang nauna dyan dahil sila kuya ay bumili pa ng pang-abono namin. Malayo sa noise pollution ang bukid dito sa Gabo dahil ang tanging maririnig mo lang ay yung mga huni ng ibon at ang simoy ng hangin. Napakatahimik talaga ng lugar. Hindi nakakasawang pagmasdan ang view dito kung alam nyo lang, mga ka-vibes. Hindi naman naabot ng ilang oras yung aming paglalakad, mga 30 minutes siguro. Dumating kami sa farm nila Tio kung saan kami ay usually tumutuloy. Dito nga ay nagluto kami ng pagkain namin sa agahan. Siyempre ako, kinuha ko yung mga kaldero para hugasan ito. Sakto lang mga ka-vibes dahil merong tubig yung balde dahil umuulan nung nakarang araw. Kinuha ko yung steel wool para kiskisin ang kaldero. Hindi na problema ang gulay dahil maraming gulay dito sa bukid. Si mama naman kumuha ng mga gulay sa kanilang garden. Masaya nga dito sa bukid habang nakipagkulitan kami kay Scarlett. Guys, nandi ay sigatong feetan. Pumayayok maan garin ni Yulo. Send go locationan. Mulaya to guys. Nda iya elmi doon guys. Elk naan da katla de gamin ni labol mi don agul nak alugbati ukra blangol yenda sgatong guys blangol dat katlo don bayulet. Hindi ko rin pinalampas ang pagkuha ng mga mais nila at simulang ihawin ito. Kumuha ako ng isang mais sa gugulayan sana ni mama kaso matigas na raw ito. Nilagay ko lang dito sa tabi ng sinaing naming kanin. Pagkaluto nga ng kanin ay itinabi ko ito para mabilis maluto yung mais. Grabe siya balo na guys sa timbre na agul. Hinati namin yung mais kaso ang binigay niya sa akin yung sunog. Oh no! Bong blendo, bong sako. Inalagay na nga ni mama yung napakasarap na mga gulay. Napakasarap naman no at napaka-healthy namang tingnan. Talaknaan ko ro ni guys. Wow! Minip! Gablenim. Maya-maya ay dumating na din ang pinsan kong si Jefferson.
May karga silang 1.5 sakong abono. 2 sila ng kanyang anak. Agad-agad naming ibinaba ang mga abono. Sana naman hindi ito kukulangin. Bilib na ako sa motor na to. Dumating naman sila kuya. Nadagdagan yung ulam namin mga ka-vibes dahil nagdala sila kuya ng karne. Pagkatapos nga namin kumain ng agahan ay nagprepare na kami para pumunta sa baba ng Gabu. Dahil nga mag-aabono kami ng itinanim naming mais. Bago umalis, ipinaghalo muna ni kuya ang abono. Dinivide namin ang 1.5 sakong abono para hindi masyadong mabigat. Ito ang ginawa namin para madala namin pababa ang abono. Ako naman, ganito yung ginawa ko para makapag-record naman tayo ng video. Medyo may kalayuan kaya mahirap at nakakapagod. Sa paglalakad namin pababa, biglang umiyak si Scarlett. Napagod nga yung mga matanda, yung bata pa kaya. Alam nyo kasi, mahal na mahal ni mama yung apo niya, kaya ito yung ginawa ni mama. Ang swerte mo naman Scarlett dahil meron kang lolang handang magkakarga sa'yo. Sana paglaki mo, huwag mong kalimutang mahalin si mama. Sumusunod lang ako sa kanila mga ka-vibes. Noon hanggang tuhod lang yung mga mais ni Jefferson pero ngayon ang tataas na ng mais niya. Parang hirap na dumaan dito ah. Ingo! Ingo! Guys. Diyan ay pababa na kami dahil doon sa baba yung taniman na mais ni kuya. Hanggatam. Duta gabing naba namlulid. Bise naba mafgato dungan ibuno tabing niya mabaga ibuno. Muntik ko nang hindi makayanang dalhin sa baba ang abono mga ka-vibes. Janilo. Buti na lang nakarating ako kahit na mabigat ang dala kong abono. Humihingi pala ako ng pasensya dahil hindi ko na may papakita sa inyo kung ano yung pag-aabono namin dahil nalobat nga yung cellphone ko.